Ang problema kasi sa atin, tayo po ay nadapuan ng kasalanan. Ano ho? Nung si Lucifer ay hindi pa naman nagkakasala, wala naman yung yung kasamaan, yung pagre-rebelde sa Diyos o yung patuloy na rebellion sa Diyos. So tayo nalahian, nahaluan, nasalinan, kaya naman tayo ay lahat ay kinuwestiyon. Hindi lang kinuwestiyon, tinututulan at nilalabanan talaga yung karunungan ng Diyos. So ang ating pag-usapan ay Father's Counsel. Magbabasa po ako ng talata, at sundan nyo na lang po, ganito po sabi ng Psalms 33 verse 10 hanggang 12. Ibang salin to ito, hindi ko alam kung anong nandyan. The Lord bringeth the counsel of the heathen to naught. He maketh the devices of the people of none effect. Pakilagay nga natin sa Tagalog para may bisita tayo. Ayan. Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Malalim po yan. Kanyang niwawalang halaga ang mga pag-iisip ng mga bayan. Gumaling na ang plano mo. Ang mangyayari pa rin yung karunungan ng Diyos. Verse 11, ang payo ng Panginoon ay nanganayong matibay magpakailanman. Ang mga pag-iisip ng kanyang puso sa lahat ng salit-saling lahi. Yung mga tumututol nung una, ano pang itututol niya? Patay na siya. Yung sa mga yon na namumroblema sa kalikasan ng Diyos, mamamatay. Pero ang Diyos, yun pa rin. Akala lang ng tao ay may na-contribute siya, meron siyang talagang nagawa sa kanyang sarili. Pero sa totoo na, ang payo, ang counsel ng Diyos, ang tatayo. Ang bayan na kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. Kaya ang mapapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili sa ganang kanyang mana. Okay. Sa Proverbs 19:21, magbabasa muna tayo ng talata. Proverbs 19:21. May maraming katha sa puso ng tao. Tama? Tiga? Sabi ko noon, sana 22 years old pa lang may asawa na ako. Ang nagkariringgan yata ang Panginoon ay 42 anong nangyari. Marami tayong plano, pero kaya nga maganda, thy will be done. Ano? Masasaktan lang tayo na masasaktan, hindi naman talaga tayo ang mamumunyagi. Talagang Panginoon din ang mangyayari. May maraming katha sa puso ng tao. Ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Bay, mahirap tutulan yan. Amen? Nadadaya lang tayo. Akala natin nasusunod tayo. Pero sa totoo na hindi. Tama ba? Akala ni Satanas nga ngayon, siya'y namumunyagi Pero sa totoo na hindi. This is my conviction. Hindi narelyebohan ang trono ni Kristo. Hindi kahit isang segundo ni Satanas. Siya yung nananatiling hari magpakailanman. Kung yung lalaliman, maging yung masama ay naging instrumento ng Diyos. Okay, may maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ang siyang tatayo. Tingnan pa natin. Isaiah 46 verse 9 and 10. Isaiah 46 verse 9 and 10. Andiyan ba kaya? Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos. At walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Verse 10. Na nagpapahayag ng walang mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Amen? Alam niyo ba, ang Diyos ay kayang lumigaya sa kanyang kalungkutan?
Ang Diyos ay masayang pinalungkot niya ang kanyang sarili. Alim nun. Bakit? Mahirap nung tinitingnan ng ama ng kanyang anak ay nagdurusa. Kaya ng Diyos magsaya sa pagdurusa. Sige, yan na nga tayo. Ano? Ito na naman tayo. Ano? Tingnan niyo ang Diyos, ha? Tingnan niyo ang Diyos, ha? Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Ng wakas mula sa pasimula. At mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Na nagsasabi, yung mga nang simula pa hanggang sa magdudulo, ang payo niya ang mananayo. Sulong, tumutol. Alam mo, gayong pagtutol may mangyayari. Sa tumutol ka. Sa totoo na, saan ka maaabot yung iyong tutol? Tama ba? Kaya nga sabi ni Panginoon kay Pablo, para kala sumisipa sa dulo ng sibat, maging masaya na lang tayo sa gusto ng Diyos. Dahil talaga ang tatayo ay ang gusto ng Diyos, hindi ang atin. Tanya ha, yung inaakala mo nagtagumpay sa gusto mo, ba't malungkot ka? Ba't hindi ka masaya? Bakit timawa ka? Ibig sabihin, hindi talaga yun ang tagumpay. Ang tatayo talaga ay ang gusto ng Diyos. Amen? Tingnan pa natin. Ang Acts chapter 20, verse 27. Acts 20, verse 27. Masarap yung talata, no? Sapagkat hindi ko kinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. Buong kapasyahan ng Diyos. Kaya tayo, ang ganda nga ng ating simbahan sa biyaya ng Diyos. Parang lahat yata ng topic ating natatalakay Di ka? Buhat pa nang tayo magsimula. Sa iba, Christian living na ng Christian living. Ano ba ang Christian living ay nakasalalay sa doctrine? Automatic ang Christian living pag doctrine ang pinag-aaralan. Okay? So, ngayon, una natin kunin sa Father's Council, malalim ito Una, yung concept. Yung concept. Konsepto. Idea. Meaning. Ano ba ibig sabihin ng ang Diyos, yung counsel of God? Sa Tagalog, ano yung counsel? Payo. Karunungan. Ano sabi ng Psalm 33 verse 10-11? Balikan nga natin. Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Ano ibig sabihin, dinadala sa wala? Walang mangyayari sa kanilang pinag-uusapan. Amen? Kanyang niwawalang halaga ang mga pag-iisip ng mga bayan. Sa anong dahilan? Verse 11, ang payo ng Panginoon, ang nanganayong matibay, magpakailaman. So, pag sinabing counsel, sa Tagalog ay payo. Yan, tingnan po natin ang concept ng payo o counsel of God. Ito yon. Nandiyan ba yan? The whole counsel, nilagay ko na yung the whole counsel, yung kabuuang payo ng Diyos. Kaya tama yung sinabi kanina ni Jurek, noon lagi na unawan niya, puro pag-ibig, puro pag-ibig. Pero siya daw ay natagal, dapat talagang ay lahat naiintindihan, pati ang puot ng Diyos. Tama kasi napaka-very one-sided. Kailangan natin i-preach ang whole counsel. Hindi ilang very selective attributes of God. Dapat whole counsel. Ngayon, ano ang whole counsel? The whole counsel of God is God's revealed truth. Ang lahat ng payo ng Diyos o karunungan niya ay lahat ng nahayag na katotohanan. Lahat ng nahayag na katotohanan. So, kaya ang halaga ng Bible. Amen? Actually, sa Bible, meron kaming 10 major doctrines. Tama ba yung mga theologian? 10 major doctrines tayo. Una, theology. Tapos ay Christology, bibliology. Tapos ay bibliology muna ba? Alam bang una patas?
bibliology, theology, Christology, pneumatology, hamartiology, anthropology. Ano sa kasalanan? Hamartiology, soteriology, ecclesiology, angelology, eschatology. Pag hindi mo naunawaan, lugi. Ibig sabihin, mga kapatid, malalawak yan. Pag sinabi theology, study of God. Windang ka dyan. Amen? Pag bibliology, study of the Bible. Kita nyo na mag-preach ang ating mga ganon sila kamay-kahimay. Na-appreciate ni Lorelei yung kung paano tayo nagka-Bible. Hindi biro yan. Nagkang mamatay ang mga Kristiyano dyan. Makabot lang sa atin ang written word of God. Hindi biro na muna dyan. Pero ngayon, walang hindi talagang ginabayan, tatayo at tatayo ang panukala ng Panginoon. Ang pinilit niyang sirain ni Satanas doon pa sa halamanan ng Eden. Pero hanggang ngayon, nakatayo yan. The Bible stand. Pag-aralan mo ng Christology, yan po ang ginagawa ko sa ating online BS. Grabe. Patulan mo pa lang yung 1,000 titles of Christ. 1,000 given titles of Christ. Ay, kaya aabutin ng siyam-siyam dan. 1,000 titles. Are you with me? Kaya mga kapatid, akala hindi ko payak pag-aralan si Kristo. Amen? Pero challenging. At kayo ay masarap mahawahan ng kadakilaan ng Panginoon. Habang ay nag-aaral kay Kristo, hindi na emosyon ang ay pinaiiral. The very fact that God created me, with or without feeling, I must serve Him. Amen? I must serve Him. In mood or in out of mood, I must serve Him. Why? I have no any right not to serve Him. The fact that God created me. Amen? Okay. The purpose, yan. The whole counsel of God is God's revealed truth. Ito na yun. Ito na yun. Amen? And then, purpose. Mga kapatid, ako hiniwalang walang plan A, walang plan B, walang plan C ang Diyos. Amen? Ay, nagkamali ako din eh. Ay, di may plan B para mag-succeed. Walang failure sa Diyos. Tayo lang. Alam mo, ang ating, sabi nga ng Biblia, ang isip niya hindi natin isip. Ang kanyang daan hindi natin daan. Pwedeng parang mali. Sa'yo lang yun. Pero sa kanya hindi. Alam mo kung bakit ang Diyos hindi pwede magkamali? Alam niyo kung bakit ang Diyos hindi pwede magkamali? Marunong siya. Hindi siya nalilito. Amen? Pandalwa, siya'y banal. Para magkamali. Pantatlo, wala siyang iniilalimang batas. Siya ang batas. Kaya kahit siya'y lumikha na magkakamali, hindi problema sa kanya yun. Bakit? Hindi siya nagkamali. Siya'y pwedeng lumikha na magkakamali, pero hindi siya nagkamali nang siya'y lumikha na magkakamali. Tama? At hindi rin siya nagkamali kung meron siyang hindi iligtas. Ang ating ipagpasalamat, salamat. May iniligtas at kasama ka. Alam nyo, doon po lalalim ang silip ng biyaya. Salamat doon sa dami ng kanyang ililigtas. Ako'y kasama. Amen. Punta na agad tayo dyan yan, no? And will. So, pag sinabing the whole counsel of God, God is God's revealed truth, purpose, and will, as found in the Bible and understood through the Holy Spirit's guidance. Actually, hindi mo yan kaya. Talagang kung walang Holy Spirit, talagang timawa tayo, windang tayo. Kaya maraming kultong lumabas pinipilit pagkasahin sa isip yung kaisipan ng Diyos. Hanggat, kahit pa nandiyan yung maraming klase ng hermeneutics, apart from the guidance of the Holy Spirit, you will be misled. Amen? Okay, yun po ang concept. Number 2, communicated. Ay ba yung counsel ng Diyos?
whole counsel of God is God's revealed truth. Ito po ay na-communicate, napahayag, naipakilala. The whole counsel of God, in summary, is God's truth revealed in His purpose and His will. Ano nga yung tinuro sa atin dati ni Brother Henry? Yung ang Bible ang sagot sa lahat ng question ng tao. Bakit ako ginawa? Anong layunin ko? Ano pa yan? Nalimutan ko na eh. Tandaan niyo ba yan? So, mga kapatid, imposible sa maalam ng Diyos na gumagawa ng wala lang. Parang isang lalaki, nagputol ng puno. Anong gagawin mo? Gagawin kong puste. Napalabis ang katapyas. Anong gagawin mo? Gagawin kong lusong. Napalabis na naman. Anong gagawin mo? Gagawin kong baston. Napalabis na naman. Anong gagawin ko? Gagawin kong panindag ng baboy. O napalabis na naman. Anong gagawin mo? Gagawin kong toothpick. Napalabis na naman. Anong gagawin mo? Gagawin kong kusot. Ang Diyos ay hindi ganun. Napakatalino niya para siya ay walang layunin. At ang kanyang layunin, yung ating last point, is for His glory. Amen. Para sa kanyang kalawalhatian. Hindi para sa iyong kapritsyo at sa akin. Hindi sa angel. Bakit? Pagka ganun, Diyos-Diyusan niya tayo. Wala siyang pwedeng pag-aalaya ng lahat ng kanyang ginagawa, kundi siya rin. Dahil siya lang ang Diyos. Okay, maliwanag ba? The whole counsel of God, in summary, is God's truth revealed in His purpose and His will. Yung payo ng Diyos ay, yung kabuuan ng payo ng Diyos, is God's truth. Katotohanan ng Diyos at layunin at kanyang kagustuhan ay pinahayag. God communicates His whole counsel in two key ways. The Bible and the Holy Spirit to the prophets and apostles and to all saints. Maliwanag ko ba? So, yung lahat ng payo, karunungan, counsel of God, katotohanan at kanyang layunin ay pinaabot. Ano? In two ways. Bible. Kaya magbasa ka ng Bible, makikita mo ang panukala ng Diyos. Kaso lang, kahit ka magbasa ng Bible, kung walang Holy Spirit, hindi mo rin maiintindihan yan. Amen? Pero kanino ito pinahayag? Sa propeta, sa apostles, at sa lahat ng ligtas. May talata ba tayo? Magbukas na tayo. Matthew 11, verse 27. Sa mga membro, wag na kayo masyadong magmadali ng pagkopya. Yan naman ay nasa ating GC. Siguro ang inyo na lang i-focus ay makinig. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. At sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama? At sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak? Yon. From eternity past, walang magkakasama kundi ang triune God. The third person of the triune God, walang nakakakilala sa Kanya. Amen? Siya sa kanyang sarili at yung kanyang panukala ay walang nakakakilala. Pero meron siyang pinagpakilalanan, yung kanyang ibiging pagpahayagan. Kaya, election din yan. Election talaga yan. Biyaya na pinagpahayag niya sa kanyang mga minagaling pagpahayagan. Kaya mahirap ipagduldulan ang Trinity sa hindi pinagpapahayagan talaga nito. Mahirap ipagduldulan yung napakalawak, napakalalim, napakatayog na panukala ng Diyos from eternity to eternity. Kaya siya yung Alpha and Omega. Alam mo kapatid, anong ibig sabihin ng Alpha and Omega? Siyang simula, siyang dulo. Ano ibig sabihin? Siya ang gumawa, siya rin natatapos. Amen? Ito ay saklaw ng walang hanggan. Itong sinumulan niya at tatapusin niya. Siya lang ang walang simula at walang katapusan. Kaya siya ang Alpha and Omega, siya ang simula ng lahat, siya ang tatapos ng lahat.
At siyang sinimulang yan, natatapusin lahat yan, naandun ang kapahayagan ng kanyang kalooban, ng kanyang panukala, at lahat ng mangyayari, maniwala kayo. Maintindihan man natin o hindi. Yun ang kalooban ng Diyos. Hindi kayo dyan nalabas ang mga tanong, hindi, ang Diyos pala nagplano ng kasalanan. Huwag mo nang problemahin yun, hindi problema ng Diyos yun. Amen? Tama ba? Sabi ko sa inyo, ang Diyos hindi lilikha ng kasalanan. Siya ay lumikha ng magkakasala. Tama? Hanggang ngayon, pag ako ini-interview ng mga yan, ang sagot ko palang lagi din ay natural tendency. Hanggang ngayon. At habang pinapahinggan ko si James White, pinapahinggan ko mga theologian, parang nalalim ako sa conviction kong yun eh. Para sila hindi pa masettled. Pero parang ako biniyaan ng Panginoon kay settled doon. Mga kapatid, lahat ng nangyayari, buhat na ang Diyos ay gumawa ng simula at gagawa ng tapos. Amen. Yan ay Father's Counsel. Pastor, kasama ba yung hindi ko pa ikinig? Siguro. Hindi kaya ang dami? Paano natin pagkakasahin yan, ang ating utak ay gagahanip? Kaya nga Isaiah, tingnan niyo po ang Isaiah. Maano ko lang. Ako'y hiniwalang ang Panginoon yan eh. Kasi tatagal ako eh. Pero alam, ganyan talaga magbulay eh. Isaiah 55. Adoha, familiar naman kayo dyan. Isaiah 55 verse 8 and 9. Tingnan nyo ha. Salamat sa aming mga bisita. Napasalang na agad kayo dito. Ano? Sa bagay, si Pablo ay nangangaral election agad. Habang siya nagpipres doon sa mga kanyang visit, lupit si Pablo, election agad eh. Ay sabi pa naman ni Brother Jorik may mga bata pa sa gya. Na hindi kayang kumain ng karne. Itong audience ko, lahok-lahok eh. Isang hindi pa bata, bakit? Para hindi pa pinapanganak na muli. Yung iba na may pinanganak na muli, pero hindi pa malago. Pero dito medyo malago na. Pero mahalaga, naiintindihan mo ba ang ating pag-aaral? Ito ha, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi inyong mga pag-iisip. O ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon, verse 9. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Kaya po, sa biyaya ni Diyos ako'y nakabulay ng garne. Ang Diyos ay malaya maging sa likod na hindi natin nauunawa at dadarama. Alam mo kung ang Diyos ay magpaplano, antayin niya tayong makadama at makaunawa, hindi na siya nakakakilos. Sa bagal natin. Umintindi. Naintindihan niyo ba yan? Tuloy natin. Efeso chapter 3 verse 5 and 6. Nandiyo po. Efeso 3 verse 5 and 6. Na ng ibang panahon, itong counsel ng Diyos, ay hindi pinakilala sa mga anak ng mga tao, hindi kilala. Sa totoo na, marami talagang hindi kilala ang Diyos. Alam yan. Pero hindi nangangahulugan, kayo ba'y naniniwala na maraming taong nasa katuparan ng prophecy na hindi nila alam? What do you think? Kayo ba'y naniniwala na may pwedeng gumaganap ng hula ng Diyos na sila ang gumaganap na hindi nila alam na sila yon? Marami. Tama? Ganon din yan, mga kapatid. Na ng ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao. Naggaya ngayon ay pinahayag sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu. Espiritu talaga nagpapaintindi niyan. At ang binayaan ay ang mga banal na apostol at propeta. Kaya nga sila ang ginamit para mangaral at masulat ang mga kapahayagan ng Diyos na hindi ipinahayag sa kanino man. Na kahit ipinangaral na sa kanila, hindi pa rin maintindihan kasi ipinahayag sa kanyang gustong maibigan. Verse 6. Na mga hintil ay mga tagapagmana at mga sangkap ng katawan at mga bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamagitan ng Ebanghelyo. Tingnan pa natin, 1 Corinthians chapter 2, verse 10. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu,
Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang makakapagpakilala sa Diyos ay Diyos rin. Kaya nga ang maunawaan siya ay dahil din niya. Ang maunawaan ang kanyang panukala, kanyang kalooban, kanyang katotohanan, ay dahil din ang kanyang inisitibo. Maliwanag ko ba? Efeso 1:18. Efeso 1:18. Ano sabi diyan? Pakibasa nyo nga. Basa. So yung whole counsel of God, God's truth, purpose, His will, ay na-communicates in two ways, two ways, the Bible and the Holy Spirit, to the prophets and apostles at sa lahat ng naligtas. Amen? Then number 3, ito na yon, yung medyo talagang concept ng counsel ng Diyos, core, pero parang substance. Ito na yung buod, ito na yung sentro. Kumbaga, ito na yung, kumbaga sa niyog, ito na yung ubod. Ano? Ito na yung substance. Kaya boy, ano yung counsel ng Diyos na ipinahayag? Ang core concept nito ay una, God's sovereignty. Yan. Diyan ako, bumatbat ng talata. Ano ibig sabihin mga kapatid? Ang pagpapahayag at ipinahayag, sabi, ayon sa kanyang minagaling. God's sovereignty, God's counsel, highlights God's ultimate authority and control over all things. Pakibasa niyo nga lahat. Ang ibig sabihin niyan, ang konseho ng Diyos, ang karunungan, katotohanan, plano, ay nag-highlight ng God's ultimate authority and control over all things. Tama. Sa lahat ng pinahayag at pinagpahayagan ng Diyos, ang ina-highlight niya diyan, ang Diyos ang bahala. Wala kang reklamo. Wala tayong karapatang tumutol dyan. Amen? Gumaling ka na ng pagtutol, magagawa mo kailan kalaang. Hindi ka naman kasabay ng planuhin eh. Ikaw ang nasa plano, hindi ikaw ang kasabay pumalano. Tama? Job 12 verse 14. Job 12 verse 14. Narito, boy. Siya'y nagbabagsak at hindi maitayo uli. Siya'y kumulong ng tao at hindi mapagbuksan. Alam niyo, pag siya'y nagbukas, walang magsasara. Amen? At pag siya'y nagsara, walang makakapagbukas. Ano ibig sabihin lang na yan? Ang buod ng kanyang konseho, ng kanyang karunong, kanyang counsel, ay kanyang sovereignty. Ba't siya nagpahayag? Gusto ko yan, pakala mo. Tama ba? Tatandaan ninyo, ha? Hindi tayo binigyan ng karapatang magreklamo. Alam mo kung bakit dumating yan? Dahil ng kasalanan. The very root. Kasi ang tao ay naging parang Diyos. Hindi ka sasabi, naging parang Diyos, ayaw nang mapakialman ng tunay na Diyos. Ganyan ang nangyari sa tao. Pero sa totoo mga kapatid, umalma ka man, magpanukala ka man ng iyo,
Pero saklaw pa rin yan nang hindi natin naiintindihan. Yan ay saklaw pa rin ng ng whole counsel of God. Amen? Talata pa. 23 verse 13 ng Job. Ngunit siya sa isang akala. Kaya walang plan B. Walang plan C. May napakinggan akong debate ni James White, hindi ko na alam ang isa, na parang ang Diyos ay nagulat din. Bagaman siya ay marunong sa lahat, pero may mga tagpong sinagugulantang din. Ito yung nangyari, hindi ko ito alam Kaya ba yung niwalang ganon? Na ang Diyos ay na-surprise along the way? Hindi ko ito nakita Sinay ko pala ipapanganak na gwapo? Hindi ko ito napansin itong pinaplano ko ito Walang surprise sa Diyos. Walang pagkagulantang ang peno sa nangyayari. Kayo ba naniniwala doon? Kayo ba naniniwala na alam ng Diyos maging si Lucifer babagsak? Kayo ba naniniwala maging si Adan sa Eva babagsak? Ay sabi, tayo pala minamanipula lang ng Diyos. Sabi ni Angkay dyan, yan ay divine play. Yan daw ay divine play. Ano tawag doon? Maka-Diyos na orchestra for His glory. Ako naniniwala doon. Ngunit siya sa isang akala, at sino makapagbabalik sa Kanya? At kung ano ang ninanasa ng Kanyang kaluluwa, siya nga niyang ginagawa. Amen? Lagi kong binabalik sa inyong isipan. Kung ayaw ng Diyos lumikha, mali ba siya? Siya ba'y mali kung ayaw niyang gumawa? Kung hindi niya gawin ang universe, mali ba siya? Kung hindi niya gawin ang mga anghel, mali ba siya? Kung hindi niya gawin ang mga tao, mali ba siya? Nagkamali ba ang Diyos na likhain tayo? Tama? Okay. Kung hindi mali. Mali ba ang Diyos? Kung yung kanyang nilikha ay magkakamali. Nagkamali ba ang Diyos nung kanyang nilikha ay magkakamali? Hindi, di ba? Hindi. Ngayon, mali ba ang Diyos kung wala siyang iligtas sa lahat ng nagkamali? Tama? Mali ba ang Diyos kung wala siyang iligtas sa lahat ng nagkamali? Kuya Boy? Ay mali ba ang Diyos kung hindi niya lahat iligtas? Amen? Anong gagawin natin? We cannot erase that word election in the Bible, part of His whole counsel. Naintindihan niyo na ba yun? Okay, chapter 41, verse 10 and 11. So tayong mapasala ng matalata at hindi ko alam kung matatapos ito. Puro talata kasi. Walang malakas na makapangahas kumilos niyon. Sino ngang makatatayo sa harap ko? Sige, tutol. Amen? Salamat na nga lang, kinahabagan tayo. Yun na lang atin. At hindi ko alam, itong mga pamangkin ko, ito pala yung next generation. Hindi ko alam. Sa tagal ko na naglupagay, saka pa panalangin sa mga yan. Pero may panahon ng Diyos. At hindi natin alam yun. Tayo yung nasusurprise na lang ng biyaya. Tayo ang nasusurprise, hindi ang Diyos. Amen? Part natin yun. Anong akalain ko, kung tapon ng talata dyan sa aming paglulupa, yung may naiyak na si Ma'am Mars. Tama ba? Kaya, don't small yung mga talatang ibinibigay natin sa media. Ayan ang ebidensya, Si Ma'am Mars naligtas doon. At saka si Sir Aris, napapansin nyo ba, laging buhat noon, hindi naliban ang pag-atin sa atin. Iniwala, Sir Aris, kulang na lang sa mabautismohan ka. Tama ba? Biyaya ng Panginoon. Okay, ano pa? Ano ba ang binasinong naunang nagbigay sa akin upang aking bayaran siya? Ano mang nasa silong ng buong langit ay akin?
Ba't ka maikialam? Hindi naman iyo. Ikaw ngay akin din. Ako'y pwedeng lumikha ng sikalulwalhati at ng isisikay sa serang puri. Anong karapatan ng palyok sa lumililok? Ang nasusunod ay ang pattern, hindi ang clay. Tama ba? Yan ang sovereignty ng Diyos. And we cannot erase the word sovereign God in the Bible. At yan ang mga talataan. Grabe! Actually, mga kapatid, kung papatulan mo ang Bible from Genesis hanggang Apocalypse, puro yan sovereignty. Sa creation pa lang, hindi naman siya humingi ng payo ano ga ang dahon ng mangga sa palagay mo? Di nga, doon pa lang makikita mo sa dahon pa lang ng mangga, sovereignty ng Diyos. Bakit? Wala namang humingi. Wala naman siya hiningi. Ano kaya ang maganda din Ano kaya ang maganda sa duhat? Ang bungay kalabasa. Maging sa nilikha ng Panginoon, nagre-rebuild ang kanyang sovereignty. Bakit? At salamat, kanyang talino ang nasunod. Kaya maganda dahil magandang utak. Karunungan. Kung tayo, bias tayo Siguro pag tayo lumikha, puro matangos. Puro mistiso. Bakit? Amen? Siguro, puro matatangkad. 9.10. Hindi 4.10. 9.10. Bakit? Hindi ganun. Sabi nga sa inyo, ang Diyos ay balanse. Truth and grace. Amen? Ay imagine, alam ba, kung tayong gagawa, ilang kayang kulay? Ilang kayang kulay meron? Puro itim. Maging sa kulay. Sovereign ng Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Dito lang sa simbahan, pag tayo magpapakulay ng nakagulo Hindi nga? Ano ka magandang kulay? Tama, sundan mo lahat, karibok yan. Magaling lahat ng Diyos, siya lang mag-isa ang nasunod. Kaya naman, maganda. Amen? At pagsama na yun, alam mo ang pagsama nun, lahat ng ginawa ay sa pasama. Ito bubulayan niyo ito Bulay. Ito yung gusto kong mapakinggan sa kanila. Lahat ng nilikha sa pasama. Iba nga hindi pa nililikha masama na. Okay. Lahat ng nilikha sa pasama at sa pasira. Bakit? Si Adan at si Lucifer, ang kanilang kalakasan ay sa kanila. Sa kanila. Ang tawag doon ay Binay Elohim. Creational relationship. Pero ang kaligtasan ay Binay Jehovah. Bakit tayo ay hindi na masisira? Kasi ang ating relasyon, tayo napaugnay kay Kristong hindi maluluma. Kaya meron tayong eternal na hindi na madideprave, hindi na malulungi, ay dahil tayo napaugnay sa hindi kukupas. Pero noon, si Lucifer at sa Adan sa Eva, ang kanilang lakas ay dahil sa pagiging nilikha. Pero tayo ay sa pagiging naugnay sa manunubos na hindi maluluma. Kaya wala nang tendensying tayo bubulok pa. Dahil si Kristo ay hindi mabubulok. Naintindihan yun? Kaya mapalat itong mga bisita natin na kayo narito ngayon. Papainggan yung si Jesus lang ang tagapagligtas. Pag napaugnay ka kay Kristo, yung ating katawang ito, bagaman manghina, mabulok, ay ini ng uod, pero papalitan niya ng panibagong katawan. At hindi rin magugupo, hindi rin mabubulok, hindi rin magkakamali. Bakit? Yan ay salipot, yan ay saklaw, yan ay ugnay sa anak ng Diyos na hindi mabubulok at kukupas. Amen? Kaya may nag-iisip No, ano tuturo sa Bible School, basta pwede kayang may magkamali uli sa langit at panibagong kwento na naman. Alam yung mga utak ng mga estudyanteng yun. Nangangarap pa na magkamali uli Sabi ko, hindi na. Bakit? Ang ating katibayan ay ang ating kaugnayan sa hindi lilipas at mabubulok. Pero yung unang nilikha, may tendency talaga kasi hindi Diyos sa pabulok yun. Okay.
Sinong naunang nagbigay? Okay, verse ano pa? Tingnan pa natin. 42, verse 2 ng Job. Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. Amen? Tumutol ka na ng iyong galing. Wala. Hindi uubra yan. Amen? Amen? Naintindihan niyo ba yan? Salamat nga, ang Diyos hindi napigil. Ano kaya ang tao ang lumagay sa trono? Ano kaya itsura natin? Ano kaya ang trono ay nasingitan? Ano kaya nangyari? Amen? Sige nga, tumayo kang Diyos. Paano yung nanalangin? 10 lalaki, iisang babae ang nagugustuhan. Ikaw nga tumayo na Diyos. Brother Romel, sino masusunod? Papatayin ko na yung siyam na yan. Windang ka. Amen? Alaala ko yung gumanap ng Diyos. Mayroon na nanalangin, tumama. Ay lahat inanalangin ng pagtama. Ano ang gagawin ko din eh? Lumagay ka sa tayo ng Diyos. Kung hindi ka talaga Diyos, windang ka. Amen? Windang ka. Kaya ang Diyos lang ang gagawa at walang makakapigil. At salamat, walang makakapigil. Dahil ang kanyang plano ang maganda. Hindi ang iyo. Amen? Tama po yan. Sa totoo na kahit papangit sa tingin mo. Tulad nito, pwede naman ako hindi paturukan ng tatay sa aking spinal para hindi ako nalumpo. Ayun ang plano ng Panginoon eh. Amen? Anong gagawin? Niwalang hindi ito aksidente. Tama? At niwalang hindi pinangarap ng tatay at ng inay, lumpo si Eloy. Hindi. Pero ba't nangyari? May waga yun. Yun ang gusto niya eh. Sa totoo na, kung tayo pamimilian, anong lahi ang gusto mo? Sana ako pinanganak sa Israel. Hindi ka, bigyan mo ako sa Pilipino pa. Puro dapa. Hindi ka. Pero hindi. Maging sa paglalagyan mo ng bansa, ang Diyos ang nagpanukala niyan. Ng kulay mo. Lahat walang aksidente sa Diyos. Sabihin ko sa iyo. Pati yung pagkakamali mo. May prevention ang Diyos dyan. Ipinanukala na din yan ng walang hanggan. At yan ay kay Kristo. Ganyan kasi ako magturo pagka ganyan. Hindi ako sanay doon sa mga ganyan-ganyan. Ako ay sa Bible. At binubulay ko ang Bible. Okay, tingnan pa natin. Psalm 33:11. Nabasa natin. Proverbs 16:9. Nabasa natin ba ito? Nabasa na? Sige, tingnan nga natin. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ano ibig sabihin? Hindi yun talagang lakad mo, kundi yung counsel of God. Malalim po yan, pero totoo yan. Ano pa? 19 verse 21 ng Proverbs. Ano nga? 20:24. Ang mga lakad ng tao ay sa Panginoon. Paano nga maunawa ng tao ang kanyang lakad? Kailangan mo yan. Ang lalim yan. Yan pala naman yung lakad ko sa Panginoon, kaya hindi mo maintindihan. Amen? Hagip niyo ba ang talatang yon? Ang mga lakad ng tao ay sa Panginoon. Hindi yan iyo. Ikaw ay nalalakad doon sa ugit ng Diyos. Paano nga maunawa ng tao yun? Hindi mo nga maunawa yun. Yan ang guhit ng palad ng Panginoon sa iyong buhay. 21 verse 1 ng Proverbs. 21 verse 1 ng Proverbs. Ano sabi? Ang puso ng hari. Pakibasa nyo nga, mga babae. Yun. Ano ibig sabihin kumikiling sa maniibigin? Siya ang nagpapasya. Siya ang gumagawa. Amen? Walang nagdidikta sa Diyos. Tama? Yung ang hangin, hindi mo kayang diktahan.
Yung sa tiyan, napipigil-pigil mo pa. Pero yung hangin, yung avenue ng hangin, hindi mo kayo pigilan yan. Tama? Ano pa? Isaiah na lang, Isaiah 14 verse 24. Isaiah 14 verse 24. Lang ha, mga lalaki. Ano yan? Lalim, di ka? Tunay na kung ano ang inisip ko, gayon ang mangyayari. Sige, pigili. At kung ano ang aking pinanukala, gayon ang mananayo. Amen? Amen. Ay bakit, Pastor? Hindi ito kalooban ng Diyos, ito ang ginawa ko. Adi kung ikaw ang nanayo, dapat masaya ka. Dapat successful ka. Naintindihan niyo ba yan? Huwag na akong kukuha ng example. Alam niyo na yon. May ginusto kang iyo. May ginusto kang iyo. Alam mo, hindi kalooban ng Diyos. Bet nangyari yung gusto ko. Kung nangyari talaga ang gusto mo, bakit malungkot ka? Bet talunan ka. Therefore, hindi talaga iyo ang nangyari. Naintindihan niyo ba yon? Huwag mong sasabing tagumpay ka dahil nasunod ang gusto mo. Dahil ako iniwala, kung tagumpay ka, nasunod ang gusto mo, dapat ikaw ay masaya. Dapat lalo ka nagbibigay kalwalatian sa Diyos. Pero bakit durog ka? Bakit durog ako? Bakit sipahayo ako? Kasi talunan nga. Are you with me? Yan, alam ba ng Diyos yan? Kasama na yun. Nung likhay ng Diyos ang dilim at liwanag, may moral principle doon. May moral principle doon. Okay, tingnan pa natin. Verse 27. Verse 27. Nasaan ba yan? Ano sabi dyan? Sige, mga married naman tayo, mga married. Maliwanag ba ang talata? Ang iniha-highlight ng counsel ng Diyos, yung core, ay sovereignty ng Diyos. Isa yan. Hindi ko na mapatulan. Wala na oras. And then yung tinatawag na divine plan. God has a plan for humanity and His counsel reveals that plan. Yung plano ng Diyos na soberano ay yun ang mangyayaring eksakto. Kaninong kalwalhatian? Kanyang pangalan. Amen? So, totoo na. Tayo lang ay masyadong, yung parang ayaw nating magsalita ng may tikas, ay sagka namang ganun yun. Kaya ba iniwala ang Diyos ay naluluwalhati maging sa mga nasa impyerno? Kaya ba iniwala yung mga nangyayari sa ating daigdig na magulo, ang Diyos ay naluluwalhati? Ako ay naniniwala. Bakit? Kung itong makasalanang mundo ay masaya pa at nagtatagumpay at walang problema, ang Diyos ay wala lang. Kaya nga magulo ito na sa pangingialam ng banal na Diyos. Lahat ng suffering, lahat ng punishment, lahat ng paghihirap ng tao na nangyayari sa mundo, yan ay kapahayagan na mayroong soberano talaga nagkukontrol. Hindi uubra yung yabang mo. Amen? Ay siyempre naman lalo, sa mga nasa langit, nahayag doon ang kalwalatian ng Diyos. Anong kalwalatian? Ay di yung kanyang mercy. Amen? May purpose yan na lang namang wala. Ang kanyang ultimate aim dyan is for the glory of His name. Amen? Matigas lang salitain yan, pero yung totoo. Then, tingnan pa natin. Yung redemption, God's counsel, is revealed through the redemptive work of Jesus Christ. Okay, number 4 na tayo. Number 4 na tayo. Tama? Bibigay ko na ito, kaysa naman ito yung mabitin pa. Christ exaltation. Christ exaltation. Ano ba ang aim ng counsel of God? Is for Christ exaltation. And to exalt Christ ay damay ng Ama at ang Anak. Pakitingnan nga ng
Yan hindi natin kayang... Familiar ba kayo dyan sa Hebrew 1:1-6? Familiar ba kayo sa Pilipos chapter... hindi ko na babasahin kasi wala na ako, 5:30 na. Yung isa na lang, Acts 2:35. Acts 2:35. Hanggang sa gawin ko ang mga kaaway na tungtungan ng iyong paa. Verse 36. Yeah, pakibasa na lahat. God the Father exalted the Son. And to exalt Christ is to exalt the Father and the Holy Spirit. Kaya sabi ng Pilipos 2:11, sa ikaluluwalhati ng Ama. Sapagkat minagaling ng Ama na manahan kay Kristo ang kapuspusan ng pagka-Diyos ayon sa pahayagan sa laman. John chapter 5, dito na lang ako magtapos, verse 23. John chapter 5, verse 23. Ano sabi? Last. Pakibasa na lahat. Upang papurihan ng lahat ang anak. Nagkaya naman ang kanilang pagpupuri sa Ama. Ang hindi nagpupuri sa anak ay hindi nagpupuri sa Ama. Nasa kanya nagsugo. Ano ba? Nagkaroon ng eternal council, eternal conference ang Trinity. Nag-usap-usap na yan. Bahala ka na, anak. Sa iyo nakasentro ang panukala na walang hanggan. Ikaw ang maha-highlight. Ikaw maluluwalhati. At ikaw, pag naluwalhati, naluluwalhati ang anak. Naluluwalhati ang Espiritu. Lahat ng malalalim na counsel ng Diyos, ang ultimate nalayo niyan ay ang kaluwalhatian ng kanilang pangalan na nakasentro kay Kristo. Yun. Yun lang muna. Amen? Tuloy, sayang ang matalata, masarap yan. So, ang ating pinag-aralan, ang konsepto ng ultimate, ng counsel of God ay God's sovereignty, divine plan, redemption, and then the fulfillment of prophecy. Yun ang core concept. Then, ang aim niyan, ng counsel niyan ay mahayag sa dulo. Lahat ng tuhod ay luluhod at bawat dila ay magpapahayag na si Jesus, ang Panginoon, si kaluluwalhati ng Ama. Tayo po manalangin. Panginoon Diyos, sa langit talagang ang ganitong usapin ay pasensya na po. Kami ay ganon kaliit ang pag-abot sa iyo. Pero salamat, Panginoon, kahit sa gitla o giti ng iyong kaluwalhatian, ay nagpahayag ka sa amin. Isa sa magandang napakasarap namnamin, ikaw yung Diyos na nasa control. Walang surprise sa iyo. Kaya kami pwedeng mahiga sa duyan ng iyong sovereignty. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hello, yan. Amen. Salamat po sa ating pinag-aralan po ngayong hapong ito about God's counsel. At nakakatuwa ang plano ng Panginoon ay maganda. Amen. Dahil ang nagplano ay dakilang tulad niya. At tayo po iaawit. Ang ating aawitin ay yung kinanta ng choir kaninang umaga. Dahil dun sa anong response natin sa plano ng Diyos kung ito'y parang kakontra ng ating gusto. Sabi dun sa kanta ay ako'y aawit pa rin. Amen. At magpara si Job, sabi, kahit ako'y sabi? Though he kill me, ako'y kakapit pa rin sa kanya. Wow. Yung sabi nga nung isang nakatira dati dito, parang talaba, patay na nakakapit pa. Dito naman tayo aawit. Okay? Amen. Tayo tumayo at ating pong
Pasuyo ako doon sa apat na... Sino pwedeng Praise the Lord. Si Lovely, si Kuya Ambet, at si Charmaine. Pasuyo, pabigay doon ito para mayroon tayong Yun. Ako. apat ang kakanta. Wala ka ako. At saka si Romel. Yan, para lahat ng parts ay meron. Aba, pwede mo. Dahil hindi ko sa ulo lahat. Okay. Yan, para ho meron tayong... para tayo may 5-10, hindi quartet, 5. Tawag ka nga. Sige po, ating banatan yung kantang yan. Amen. Marami nang nangyari, maraming nasaksihan, maraming katanungan at walang kasagutan. Gayon pa man alam natin, ang Diyos ang may hawak, ang siyang may akda ng lahat. Kaya ako ay aawit, magbibigay papuri, patuloy na magtitiwala sa bawat sandali. Ako ay aawit at aawit, magbibigay papuri, paulit-ulit na sasabitin ang iyong dakilang pag-ibig. Kahit di maintindihan kaparaanan mo'y saktan, Amen. O Diyos, hanggang sa huli, ako ay aawit pa rin. Marami nang nagbago, maraming naglaho, maraming pagsasaayos kahit di natin gusto. Gayon pa man alam natin, ang Diyos ay may plano at hindi ito mabibigo. Kaya tayo ay umawit at magbigay papuri, pangako niya'y hawakan sa bawat sandali. Ako ay aawit at aawit, magbibigay papuri, paulit-ulit na sasabitin ang iyong dakilang pag-ibig. Kahit di maintindihan kaparaanan mo'y saktan, O Diyos, hanggang sa huli, ako ay aawit pa rin. Marinig ang samuhan at aawit sa iyo. Aking Diyos, sa bawat titik aking ihahayag ang katapatan mo sa akin. Ako ay aawit at aawit, magbibigay papuri, paulit-ulit na sasabitin ang iyong dakilang pag-ibig. Kahit di maintindihan kaparaanan mo'y saktan, O Diyos, hanggang sa huli, ako ay aawit pa rin. O Diyos, hanggang sa huli, ako ay aawit pa rin. O Diyos, hanggang sa huli, ako ay aawit pa rin. Grabe. Amen. Amen. Sitting down. Sarap ng awit na yan. Amen. Totoo po, yan yung application Amen. ng God's Counsel. Bagaman tayo na maraming tanong sa ating isip, but nevertheless, alam nating mahal tayo ng Panginoon, matalino siya, ako'y aawit pa rin sa Panginoon. Amen.
sa ating buhay. Tayo po ngayong hapon ay bilang ng ating attendance ngayong pong hapon. Pwede kang yun yung ating awitin din pagka yung congregation. Ano maganda? Pwede ho. Maganda. Saan gagaling yan? Kinumpos kaya ni Jane. Maganda sa congregation. Amen. So salamat po. Ngayon po April 13 and ang ating total attendance ngayon pong Gospel Hour ay 127. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. And tayo po ay may 79 na members on site. 12 on online. May 6 na bisita po tayo ngayong hapon at 5 sa online. 21 bata at 3 bata sa online. So all in all po ay 127. So we would like to recognize ang mga nakasama po natin sa online na mga bisita po. Si Jet de Chavez, Rodel de Chavez, Ares Orancia, Chinania Andal, and Rolando Goles. Parang taga-Good Shepherd itong parehas. Yung dalawang nasa huli. And then we have also our members po, si Jackie Lou, si Tanoy, Rosemary, Ramil, Beverly, Verhel, Richie, Michael, Sonia, Christina, and Mac S. Sa mga bata naman po natin ay si Khalil, Catherine, and Katniss. At sa mga bata po natin nakasama naman dito sa simbahan, si Gia, si Jade, si Sanea, Chloe, Kailin, Jaden, Atia, Amber, Kezia, Daniel, Castle, Andrea, Atara, Athena, Mikay, Kendra, Kyla, Levikay, Vincent, Jimwell, and Paul Jan. At we would like to recognize po yung kasama natin ngayong hapon na mga bisita rito sa on-site. Si Kuya Darius. Yan, si Brother Darius. Nasa likod po. Salamat po. Johanna Borigas, ang anak ng Kuya Ambet. Krisia Dones. Krisia. Ayun, anak po ni Sister Melissa. We have also Darrell. Sino si Darrell? Ayan. Siya si Darrell. Hello po. Si CJ. Yung katabi. So, welcome po. Tagasan sila. Tagasan sila? Ginhawa pa. Abay, malayo. Ginhawa. So, welcome po sa Dagatan. Okay. Ito, sino nag-invite sa inyo? Si Amen. Kuya Romel po. Amen. So, invited po sila ni Brother Romel. At siya po ay sa online din na nakatag po ng mga verse po natin. Amen. And lastly, si Alyssa. Sino si Alyssa? Ayun. Yan, salamat po. At baka po tayo may nakaligtaan pa ng mga guest po ngayon pong hapon. So kung wala na, ay tayo proceed na sa last part sa ating announcements. April 13, 2025, ating announcement. May SD pa nga pala, sorry. Online, yan, yung pong goal natin to 250. Pag-pray natin sa Panginoon na tayo ay makasangkapan din ng Diyos sa fulfillment po na yan. Next. Ito po, medyo marami tayong event na mangyayari ngayong April and May. So ngayon po ay meron tayong mga online Bible studies ng ating pastor, 9 a.m. onwards. Weekly outreaches. April 17 po, magpa-final meeting yata po sila bukas regarding dito sa April 17. Pwede kayo sumama. Ang host ay Tabangao. So, ang church ni Pastor Melmark, ang host, Bible quiz ay Romans chapter 7. Okay, Romans chapter 6. Ang quizmaster po ay si Kuya Albert. Slot for tulip class. May 7 pa po na 10 kasi yung goal. May 3 na daw pong nagpalista sa ating Doctrine of Grace na class. So, meron pang 7 na available. Kung gusto niyo pong mag-enroll, kayo po ay magsabi kanino? Kay Desa? Sino yung sasabihan? Kay Desa po kayo mag-chat para kayo po ay mapasama sa i-enroll. Okay? And then, Sunday service highlights. So, panoorin po natin ito, ang ating SDE. Yan ang ating inaabangan eh. Maraming kasaksihan, maraming katangian.
Kaya natin naiintindihan ang mangyayari sa inaharap, may Holy Spirit. Kaya praise be to the Holy Spirit. Maraming biyaya kapag may Holy Spirit ka. At kung hindi ka naman nagtataglay ng Holy Spirit, hindi ka anak ng Diyos. If I were you, repent and believe the Lord Jesus Christ. Diyos hanggang sa huli, ako'y awit pa rin. Kahit sa hindi na mali, ang puso ko ay kaawit, nakaawit sa awit sa'yo. Aking Diyos o aking Diyos, sa bawat tinig aking ihahayag ang katapatan mo sa'kin. Ako ay aawit at aawit, magbibigay papuri, paulit-ulit. Nasasabitin ang iyong dakilang pag-ibig, kahit di maintindihan kaparaanan mo'y sapat. O Diyos, hanggang sa huli, ako'y aawit pa rin. O Diyos, hanggang sa huli, ako'y aawit pa rin. O Diyos, hanggang sa huli, ako'y aawit pa Amen. Kaya ang halagang lagi tayo nakangiti. Amen. Nakakatawa. Ang galing ng capture na yun. Okay? So, salamat po. Salamat kay Brother Andrew at saka sa kay Team Andrew na nag-iintindi po niyan. And we thank the Lord sa highlights ng maghapon po natin. And sa ating pagwawakas po, tayo tumayo na. At hilingan natin po ang ating pastor for the closing prayer po bago tayo maghiwa-hiwalay. Ay, by the way, wait lang po. Ito pala po yung inyong mga areang lilinisin bago tayo umuwi mamaya, okay? Hindi makakauwi ang hindi mag-iimis daw, okay? So, Pastor? Are you blessed? Yes! Tayo po mag-pray, Panginoon. Ikaw ay yung Diyos na Jehovah of Hosts. Ibig sabihin, hindi ka natalo. Wala kang pagkatalo. Kaya, hindi man namin mapagkasya sa aming isip. Pero sapat na po na ikaw ay soberano na walang kabiguan sa iyong mga panukala. Wala kang plan B, plan C. Ikaw ay exalted. From glory to glory. Salamat po.
Kami walang magawa kundi pasalamat. Yun na po ang aming magagawa. Kaya nga mo kami nilikha para ikaw ay pasalamatan, luwalhati. At gayon din, dumadalangin kami, Panginoon, alam po namin, maraming nagaganap. Bagaman ikaw po yung may kontrol ng lahat, pero ikaw din naman na nagturong kaming manalangin. Ingatan niyo po ang bawat isa. Huwag niyo po nawang pahintulutan na madamay sa mga taong walang pakialam sa daan. Makarating na maluwalhati sa kanilang lugar, maging ang maghahatid at ihahatid. Excited sa Miyerkules na makabalik at sa Linggo. Sana kami magtulong-tulong, kasihan niyo kami na maabot namin. Sa kaluwalhatian mo ang 250. Salamat po sa mga bisita namin. Mula pa sa ginhawa, salamat po sa kanila. Sa lahat po ng mga naging panauhin namin ngayon at kanina pang umaga. Maging sa mga nanood, pagpalaan niyo po ang kanilang mga buhay sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless. Otoy, thank you ha sa inyong dalawa. Amen. Oy. Oo nga eh. Ano yan? May service kaya? Kinaon. Kinaon mo. Amen. Okay. Ano na? Missionary ng Catholic. Ganun. Oo.